sa dagat, malalaking kawil yun. May barko ng gamit, mga kapatid. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Ganun sa pananampalataya. Huwag ka makontento na kung ano yung paglago mo, kung ano yung naranasan mo. Dapat lumago ka pa, lumago ka pa. Nakasimba ka every Sunday ng isang beses, dagdagan mo, gawin mo apat. May apat ba? May apat ba pagsimba? Pastor, layo eh! Nako, malayo ngayon Tagaytay. Ba't nakakapasyal ka? Sabihin mo sa Lord yan, Pastor, layo kasi, at saka gabi na Pastor, tapos matapos tayo, alas 9. Ang dami ng drama sa buhay. May bata pa akong karga-karga, Pastor, paano na lang yan? Sige nga, kung nagawin sa sarili ko. Abay, nagawa ko. Galing po akong Bulacan, may kalong-kalong akong bata, mga kapatid, dalawa kaya yan. Ha? Pero nakakarating man ng gabi. Sa pilitan na to. Sabihin ng iba dyan, sa pilitan na to. Lapit lang, pwede pang lakarin, ano? Kontento ka na ba sa araw ng linggo lang? Ayaw mo bang mag-explore? Ayaw mo bang malaman na ang anghel pala walang kapat? Ang demonyo pala walang buntot? Ayaw mo bang malaman yun? Malaman mo lang yun dito pag nag-explore ka. Maglakbay ka. Pumunta ka sa dagat. Hello. Kailangan lumago ka pa. Kaya marami kang malaman. Yes. Amen? Lalo na ngayon mga kapatid. Alam niyo ba? End of the world na sa October 7. 2015. End of the world. Ano na ngayon yan? Ha? Hindi raw natuloy noong May 20, 2011, kaya nga kailangan daw mag-end of the world October 7, 2015. Di naabot ang birthday ko. October 21 ako. Ha? Di naabot. October 7, end of the world na. Dami. Di ba? Nagbubuklat kayo ng mga FB ninyo. Ang daming pinupost kaya ngayon. End of the world, October 7, 2015. Ano? Kahit bukas pa, mag-end of the world, ano yun? Handa ka na ba? Amen. Masaklap, wala na amen. Handa ka na? Amen. Parang mahina. Parang kalangalin pa. Parang may hindi pa sinuko. Yes. Ha? Pag alam ba mangyari October 7, Pastor, wag mo na, di ba ako nakapag-asawa? Ano kung di ka pa nakapag-asawa? Mamanikan pa nga lang. Basta wala pa akong apo. Hayaan mo na, marami kang apo doon sa langit. Ang importante, handa tayo. Ang dami ng prediction. Totoo naman talaga, malapit ang dumating ang Panginoon. Pero hindi ako nakakatiyak, October 7. Pero malapit na. Yun nga yung nagpapalapit sa Panginoon. Bakit? Kasi kung wala ang mga prediction na yan, mga kapatid, sinabi ng Bible eh. Pag may magsabi naroon ng Kristo, pag may magsabi naroon sa Dago ang Kristo, pag mayroon nagsabi mga kapatid nasa Pampanga ang Kristo, ayan. Huwag kayong maniwala. Ibig sabihin, malapit na siyang dumating. Nasa pintuan siya ng langit. Wala sa Pampanga, wala sa Davao, wala sa Maynila. Ang Kristo, malapit na. Nasa mga pintuan na siya ng langit. Malapit nang bumaba. Yung mga nangyari dyan, mga ano na yan. Pahiwatig. Pero alam ko, hindi pa kasi wala pa naman yung Antikristo eh. Yes. Papakilala pa nga yung magandang lalaki, Antikristo eh. Amen. Oo, wala pa. Mga prediction nila, grabe ano, October 7, tinakot ng sambahayan. Kaya yung mga comment, mga kapatid, bukuhan lang yan. Tingnan ko tuloy. Totoo naman talaga yun. Wala namang nakakatiyak, amen? Kung nagpapasa ka ng Bible, wala namang nakakatiyak. Wala rin naman kasing petsa eh. Yes. Ha? Yes, amen. Ang sinabi ng Bible, darating siya. Pero bago siya darating, kailangan ipangaral mo na ang buong ebanghelyo sa buong sanlibutan. Amen. Narating na ba ang Africa? Meron na, no? Ha? Yung barangay Kyutoy namin, baka hindi pa narating yun. Sa amin sa Davao, barangay Kyutoy. Baka hindi pa narating yun na mensahe ng Diyos. Kaya kailangan daw makarating sa lahat, sa mga liblib na lugar, lahat mga kapatid. Para ang tao, wala nang maidahilan. Hindi pa narating lahat mga kapatid. Amen. Naniwala. Kasi may mga bundok, may mga lugar,
Walang TV. Ngayon, paano pagka dumating na talaga ang paghukom at hindi sila nakarinig? Problema nila yun. Kung gumagawa sila ng mabuti, maligtas sila. Kung hindi sila nakarinig ng salita ng Diyos, hindi sila angkop sa batas, mga kapatid ng Diyos. Bahala ng Diyos doon. Ang importante tayo nakarinig, magpatuloy tayo mga kapatid na mamuhay sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Huwag tayong matakot sa pagbabago mga kapatid. Huwag tayong makontento mga kapatid ko. Hallelujah! Ano man yung pagsubok na darating sa iyo, ano man yung problema darating sa buhay mo mga kapatid ko, lagi nating tandaan, ang Diyos may purpose, gumagamit siya. Isipin niyo mabuti mga kapatid. Ano bang dahilan kung bakit mga kapatid ko tinawag ng Diyos si Abraham? Hallelujah! Para iligtas mga kapatid ang Sodoma at Gomorrah. Ano ba ang dahilan kung bakit tinawag ng Diyos si Moses, mga kapatid? Para iligtas ang bayang Israel sa kapahamakan. Kaya ang Diyos talaga nagtatawag, mga kapatid, para masunod ang layunin ng Panginoon sa buhay ng mga tao. Kaya nga tayo na tinawag niya, sumunod lang tayo palagi, mga kapatid. Kasi mayroong layunin ang Diyos sa buhay po natin. Questionin mo ang sarili mo, paano ba ako magamit ng Panginoon? Meron kang kagamitan, mga kapatid. Hindi ka man nangangarap, hindi ka magamit. Amen? Yan yung sinusuporta mo sa simbahan, yung tulong mo sa simbahan, yung binibigay mo sa simbahan, yan yung nakakarating mga kapatid ko. Abay, kung walang giving sa simbahan, paano naman tayo makapagminsahe mga kapatid sa Leyte, sa Bicol, mga kapatid ko, sa Tarlac, ngayon sa 18 daw, sa Pangasinan. Oh. Paano tayo mga kapatid makapagminsahe? Kaya lahat tayo. So ang purpose ng Diyos nangyari. Sa panahon pa ni Abraham mga kapatid ko, hallelujah, sino ba ang gumagalaw? Si Abraham lang. Kasama ng mga mentor niya, kasama ng mga leader niya, mga kapatid. Pero ang tanong, bakit na-saturate niya, mga kapatid ko, ang bayan ng Israel? Hallelujah! At nawarningan niya ang Sodoma at Gomorrah. Kasi nga, mga kapatid, lahat nagkatulong-tulong sila. Amen. Hindi na sila nagiging self-centered. Hindi na sila nagsasawa, mga kapatid ko, hallelujah. Ano man ang ipagkakaloob sa kanilang Panginoon, laging naging kabahagi ang Diyos sa kanilang buhay. Kaya nga pinagpapala sila, mga kapatid ko. Kasi nga, mga kapatid, sabi ng Bible, pagka nagpala ka ng tao, pagpapalain ka rin ng Diyos. Pag pinagpala mo ang simbahan, pagpapalain ka rin, mga kapatid ko, ng Diyos sa buhay. Bakit? Marami ang maliligtas. Tingnan nyo, 2 Timothy chapter 1, verse 9. 2 Timothy 1:9. Who has saved us? Yan. Sino nagligtas sa atin? Ang Panginoon. And called us with our unholy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Grabe, ano? Hallelujah. Ginagawa ng Panginoon. Niligtas tayo, tinawag tayo ng isang banal na pagkatawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi, mga kapatid ko, ayon sa layunin ng ating Diyos na buhay, mga kapatid ko, kasama ng kanyang biyaya na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Kristo bago pa, mga kapatid ko, ginawa ang mundo. Ganun ang purpose ng Diyos. Hallelujah. Kaya wag lang tayo magsama, mga kapatid. Mamuhay lang tayo sa mga pagpapala ng ating Panginoon. Amen ba, mga kapatid? Pag may pagsubok, sige lang. Kasi ang solusyon nasa Diyos. Tingnan niyo ang quote na ito, mga kapatid. Hallelujah. Tingnan nyo. Locks are never manufactured without a key. Diba? Ang kandado. Hindi ginawa yan na walang susi. Lahat ng kandado dyan, sa bahay mo, lahat. Pagka ang kandado mo walang susi, tapon mo na yan, walang silbi yan. Ang kandado raw, ginawa, mga kapatid ko, hindi raw yung ginawa na walang susi. Ganun din daw ang Diyos. God never gives us a problem without a solution. May solution talaga, mga kapatid. Only we need to have a patience to unlock them. Pasensyoso lang tayo. Matiisin lang tayo. Amen? Amen. Pagka may pagsubok ka, kung binigyan man ito ng Diyos, may solusyon din siya. Bakit tayo binigyan ng Diyos ng pagsubok? Para subukin, kaya nga subok eh. Mayroon bang subok na totoo? Saksakin kita, subok lang. Sinaksak ka ba? Subok nga lang, subok lang, tatablan ka kaya? Tatablan ka? Subok nga lang eh. Pero natakot ka. Bakit? Kasi sasaksakin ka. Pero subok lang yun. Hindi tinuloy.
Ang hindi na pagsubok mga kapatid, diretso na yung sak, agad patay. Ang Diyos gano'n. Pagka ang Diyos ang nagbigay ng problema sa atin, mayroong correction yun para matuto daw tayo. Pero tandaan nyo, siya pa rin ang nagbibigay ng solusyon. Amen. Yun yung kagandahan sa Diyos eh. Pinuhin mo, parang naglalaro lang siya. Bakit pa Lord subukin mo ako? Eh, minsan kasi mga kapatid ko, wala na tayo, hindi na tayo nagiging God-centered eh. So, kahit wala namang dahilan, ayaw mong sumamba sa Panginoon. Ha? Meron ka lang pinapanood na magandang palabas, ayaw ko lang, tinatamad ka lang. Ayaw mo lang magsimba asawa mo, ayaw mo na rin. Bakit asawa mo magligtas sa'yo? Ha? Lalamoy ba ang asawa mo sa impyerno? Lalamoy ka rin. Mayroon ka nun ay kuyo. May kuyo, gano'n. Sa totoo lang. Mayroon ka ng mga kapatid, alam ko, pamilya eh. Pag kayong nanay, kinanti mo lahat yung kuyo mga kapatid. Lahat yun, sama-sama sila. Magmula sa pinakamaliit, hanggang sa pinakamatanda, kuyo yun. Pag hindi magsimba yung nanay, hindi rin sila lahat sisimba. Pag nagsimba yung nanay, lahat din sila sisimba. Kuyo na eh. Gusto mo lang gano'n? O gusto mo ng pagpapala? Ang pagpapala, asawa ni pagpapalo. Ganun lang. Lagi may asawa mga kapatid. Gusto mo ng pagpapala? Asawa ni pagpapalo. Nabali siya, amen? Totoo. Kaya sumunod lang daw tayo mga kapatid, maging God-centered tayo sa harapan ng ating Panginoon para pagpalain tayo palagi ng ating Diyos sa buhay. Amen ba mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kasi mahirap mga kapatid, di ka maglingkod sa Panginoon ng bubuso ngayon sa panahon ito. Naku, mahirap eh. Kagaya nga nung pinakita ko ng linggo mga kapatid, wala kasi kayo eh. Gusto niyo ipakita ko? Nandyan pa ba yun nila? Ha? Yung linggo, may pinakita ko rito, yun daw yung mga taong self-centered, yun daw yung mga taong tamad, yun daw yung mga taong mga kapatid ko na ayaw sumunod. Ayan, wala pa. Ayan. Ayan. Huwag ko na daw hintayin na dadaling ka ng 6 na tao patungo sa simbahan. Alam niyo kung ano to? Basket na baong. Alam niyo kung sino ang nasa loob niyan? Isang taong mayaman na makasarili. Inipon niyang napakarami niyang yaman. I-convert ko na ron, ipapasok ko na siya dyan. Ang dami niyang pera. Oh. Wala siyang pakialam, ayaw niya magsimba. Bakit? Magbibigay daw siya sa simbahan. Magsimba ako, magbibigay ako sa simbahan. Aksaya lang yun. Kaya kailan magpayaman ako, dumami pera niya. Nagkasakit siya sa kaka-overtime. Trabaho kasi siya ng trabaho. Negosyo ng negosyo. Pagpaparami ng pera mga kapatid. Naku, nagkasakit siya ngayon. Sinabihan siya ng doktor, ilang buwan na lang, Brad, ang buhay mo. Ilang buwan na lang. Takot siya ngayon. Sabi niya sa asawa, love! Love pa naman ang tawag. Ang sarap ng tawagan nila, love. Love, halika. Withdrawin mo lahat ng pera ko. Dalhin mo rito sa, pagka namatay ako, ipasok mo sa kabaong ko. Withdraw ngayon yung pera. Eh, akala niya maisahan siya ng asawa niya. Oh. Nung ma-withdraw na, withdraw ko na. Patay. Pinasok siya sa kabaong. Ito na ngayon ang pera mo. Ipapadala ko sa'yo, puro cheque. Yan, pinasok sa kabaong dito. Kaya 6 silang pumasan kasi ang bigat-bigat, ang daming cheque pinasok dito. Sabi niya sa asawa niya, mag-withdraw ka lang pag kailangan mo ng pera. And cash. And cash. Mag-inkas ka! Gamitin mo ang cheque. Paano po makapag-inkas? Tayo na nga eh. O di naisahan siya ng babae. Ang babae ang maraming pera. Kung minsan ganun, pagiging self-centered ng tao. Yes. Hallelujah. Nakalimutan mga kapatid ko na mayroon pala siyang buhay. Amen? Huwag tayo maging po, mga kapatid ko, ng yaman sa mundo ito, mga kapatid ko, nasisirain lang ng tama. Tama. Sisirain lang yan. Bagus mag-impok daw tayo ng kayamanan sa langit at doon hindi kayang sirain ng anumang angay at tama, mga kapatid.
Amen? Sa totoo lang, ang buhay ngayon mga kapatid, maraming nagsasabi, gusto mong yumaman, gusto mong yumaman. Huwag mo na kasamin yun.